Parati na lang umiiyak si Irene mula sa kanyang asawa. Galing siya sa prominenteng pamilya at ipinakasal siya sa bilyonaryong si Christopher na nooy may girlfriend. Ngunit dahil sa negosyo, walang pakialam si Christopher kung isang negosasyon ang marriage. Negosyo lang naman kasi ang nasa isip niya at inakala niyang ganoon din si Irene. Ngunit iba si Irene. Deboto siya sa magiging asawa niya na pilit iniiwasan ni Christopher. Ayaw niya ng emotional attachment dahil ang mahal niya ay si Divine. Kaya paulit-ulit niyang masasaktan si Irene at wala siyang pakialam doon. Kahit labis na ang pananakit ni Christopher ay di pa rin siya iniiwan ni Irene hanggang matutunan siya nitong mahalin. Lalo na nang magbunga ang kasal nila. Hindi niya hayaan na mawala ng ama ang kanyang anak. Matutunan kayang mahalin ni Christopher si Irene o mapapasuko niya sa Irene sa pagpaparealize sa kanya na mahalaga silang mag-ina sa buhay niya. Masayang nagluluto na ng agahan si Irene para sa kanyang asawa na si Christopher. Gusto niyang ipatikim dito ang specialty niyang kaldereta. Nalaman kasi niya mula sa kanyang office na uuwi ito ngayong lunch. Kaya bago pa ito makauwi, ipagluluto na niya ito ng masarap na ulam. "Ma'am, mukhang ang bango ng niluluto niyo ah." Puri ni Manang Faye, ang mayordomo sa mansyon ni Christopher. "Ano sa tingin niyo, Manang? Magugustuhan ba ito ng asawa ko?" Magiliw na tanong ni Irene. "Siyempre naman po, mahilig po yun sa lutong bahay." Naku, excited na ako sa magiging komento ng asawa ko. Sana po talaga magustuhan niya to. I made it for love. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Garantisado magugustuhan niya ni Mr. mo. Kahit papaano ay naiibsan ang lungkot ni Irene. Pilit siyang nagpapakapositibo dahil bagong kasal lang sila ng kanyang asawa. Alam niyang negosasyon lang iyon, pero di naman siguro papayag ang lalaki kung walang pag-asa ang magiging marriage nila. Kahit sabihin na he's acting cold toward her, ni hindi nga naidaos ang kanilang honeymoon pagkatapos nilang makasal, handa na sana niyang ibigay ang kanyang bataan, kaso naisip niya na nire-respeto siya ng kanyang asawa. Baka kinakonsider nito na naiilang pa siya. Pero pasado 2:00 ay di pa rin dumarating si Christopher. Tumawag na rin siya sa office ng kanyang asawa, subalit wala pa rin doon daw. Tinanong niya kung baka nagpunta ito sa meeting, subalit wala raw itong meeting na dinaluhan. Nanlulumo si Irene dahil di man lang niya maipakita sa asawa niya kung gaano siya kaasikasong asawa. Gusto niyang maiyak ngunit tumawag ang kanyang mga magulang. Tinatanong nila kung maayos lang ba ang lagay niya doon. "Mom, I'm okay. Masyadong busy ang asawa ko. Ako naman busy dito sa garden namin. Maganda rito, mami." Pagsisinungaling niya. Nakahinga lang siya ng maluwag nang matapos ang kanilang pag-uusap. Tinawag niya si Manang Faye. "Manang, kainin niyo na yan. Lalamig na kasi. Magluluto na lang ako ng bago pag-uwi ng asawa ko." "Pero kayo, ma'am, hindi po ba kayo kakain?" "May fasting kasi ako for diet. Kumain na kayo." Pagkatapos ay umakyat na siya sa kanilang kwarto. Gusto niyang iiyak ang kanyang sakit na nadarama. Nasasaktan siya. "Oh babe, thank you for coming. Sabik na sabik talaga ako sa'yo." Saad ni Divine habang pinaghahalikan si Christopher. Nagsiping sila kahit ikinasal na si Christopher. Hindi naman yun lingid kay Divine dahil alam niyang negosyo lang iyon. Nang maibsan ang init ng kanilang katawan, ay sumandal si Divine sa boyfriend niya. Naglambing ito habang pinapasadahan ng hintuturo ang dibdib ni Christopher. "Babe, hindi mo naman siguro tinikman ang babaeng yun, di ba?" "Hindi, babe. Bakit ka ba nag-iisip ng ganyan?" "Nagsiselos ako, syempre. Dapat ako ang nakasal sa'yo. Pero darating naman ang araw na yun, di ba?" "Of course, babe. Kapag mas lumago pa ang kumpanya ko, magpapakasal tayo. Basta makuha ko lang ang Vargas legacy, silyado na ang lahat. Kaya konting tiis na lang." Humagikhik naman ang dalaga dahil sa sinabing iyon ni Christopher.
Kawawa naman ang Irene na yun. She's vulnerable. Hays, kapag napasayo na yung legacy, gusto kong awayin ang babaeng yun. Not now, sabi ni Christopher habang hinihimas ang buhok ni Divine. Matapos nilang magsama ay muling bumalik si Christopher sa office. Nalaman niyang ilang beses tumawag ang kanyang asawa. Nag-init ang ulo niya. Sino nagsabi na umalis ako? Bulyaw niya sa kanyang secretary. Ako po sir, ang sabi niyo kasi aalis kayo. Wala naman kayong meeting na dinaluhan kaya sinabi ko sa kanya nang tumawag po siya rito. Hindi ko naman po kasi alam na ayaw niyo pong sabihin kay Mrs. Rivan. Bullshit! You're fired! Sir, please, maawa naman po kayo. Hindi ko po kasi alam, sorry po. Pagmamakaawa ng sekretarya. Pero mukhang hindi magbabago ang desisyon ni Christopher dahil talaga namang galit na galit ito. Get out! Wala nang nagawa ang secretary kung hindi ang umalis. Ganoon siya lagi sa mga empleyado niya. Strekto at maiinitin ang ulo. Isang pagkakamali lang, tanggal na kaagad sa trabaho. Kaya umangat-angat ang kumpanyang ipinamanas sa kanya. Kailangan niyang maging matigas para umunlad. Dahil kung awa ang pairalin niya, malamang walang mararating ang pinaghirapan niya. Irene is one of the biggest fish na di pa niya pwedeng pakawalan. Kaya kahit wala itong pagmamahal sa asawa, iingatan pa rin niya na wala itong masabi sa mga magulang niya na magkukos ng kanilang hiwalayan. Kaya naman, kahit ayaw niya ay nag-isip siya ng paraan para masuyo ito. Huwag lang mag-isip ng masama sa kanyang asawa. Umuwi siya at bumili ng bulaklak para rito. Salubong pa ang kanyang kilay habang nagdadrive pa uwi. Tumawag si Divine sa kanya. Babe, darating ka diba? Malambing na tanong ni Divine sa kabilang linya. No babe, may importante lang akong aasikasuhin. Isa pa, nagkita naman tayo kanina diba? Ay, feeling ko tuloy, nagsasawa ka na sa akin. Bakit ka ba gaganyan sa akin? May himig na tampong saad ni Divine. No babe, it's not that. Emergency ito. Sana maintindihan mo. Okay. Pero bukas magkikita tayo, okay? Yes, of course. I love you. I love you too, babe. Bye-bye. Nang maibaba ni Christopher ang phone, ay huminga siya ng malalim. Hindi maaaring malaman ni Divine ang panunuyo niya sa kanyang asawa. Alam niyang magiging reason yun ng kanilang away. Samantala, tuwang-tuwa si Divine nang malaman na di darating si Christopher. Mahal naman niya ito dahil bukod sa mayaman, gwapo pa. Yun nga lang, nakukulangan siya sa performance ng kanyang boyfriend. Seems like you're happy. Paglapit sa kanya ni Ivan habang may dalang baso ng whiskey. Nilapag niya ang baso at niyakap mula sa likod ang babae at inamoy ang lantad nitong liig. Bakit di ako magiging happy? Masusolo mo ako buong magdamag. May pang-aakit na tugon ni Divine. Kasalukuyan siyang nasa gay bar. Kung nasaan nandoon ang suki niyan si Ivan. Nakukulangan ka ba doon? Yes, kaya dapat ikaw ang bumawi. Naghahanap pa kasi ako. Humarap siya kay Ivan at ipinatong ang braso niya sa balikat ng lalaki. Pagkatapos ay nagyakap silang dalawa at naghalikan. Nang makarating si Christopher ay may ngiti si Manang Faye dahil sa rosas na dala-dala nito. Kung pwede lang na tumakbo siya paakyat sa kwarto ng Ma'am Irene niya upang ipaalam rito ang pag-uwi ng kanyang asawa, siguro'y ginawa na niya. Pero nakisaya na lang siya sa pagsunod ng tanaw kay Sir Christopher niya na papaakyat sa kwarto ng mag-asawa. Botong-boto siya kay Ma'am Irene dahil sobrang bait at magiliw rin ito kahit lumaki itong mayaman. Kaya umaasa siyang mapagbabago niya ang kanyang asawa. Samantala, nakahiga lang si Irene para siyang masuffocate sa pag-isolate niya sa kanyang sarili sa kwarto. Pero wala na siyang ibang magawa, wala rin siyang ganang mag-shop. Pero nang maisip niya na may magagawa pa siya, ay bumangon na siya mula sa higaan. Pinunasan ang kanyang luha at bago pa siya makapunta sa banyo ay bumukas ang pintuan. Bumungad roon ang kanyang asawa, may daladalang bulaklak para siyang na-estatwa sa kanyang kinatatayuan. Lumapit si Christopher sa kanya at inaabot ang bulaklak. For you.
Di naman kaagad nakasagot si Irene, pero dahan-dahan pa rin niyang iniabot iyon. Napangiti siya. Thank you. Nga pala, ipinagluto kita nung tanghali kasi akala ko uuwi ka. Inosente niyang sabi, pero wala pa rin mababakas na expression sa kanyang asawa. No need. May mga katulong naman tayo. Napalunok si Irene. Gusto sana niyang marinig kung saan ito nagpunta. Kaso, inisip lang niya na maybe privacy yun ng kanyang asawa, kaya di na niya iyon tinanong. Kahit curious siya. Magluluto ako ulit ngayon para sa dinner. Insist pa rin ni Irene. Di alam ni Christopher kung tama bang pigilan niya ito kasi naiirita siya sa pinagagawa ni Irene. Alam naman niyang hindi na nito kailangan magpanggap na asawa niya. Una pa lang ay wala ng pag-ibig sa pagitan nila. Kung may gusto man siyang magluto para sa kanya ay si Divine yon dahil ito naman talaga ang mahal niya. Magpahinga ka na muna, tatawagin na lang kita. Matamis na saad ni Irene nang wala siyang matanggap na sagot mula sa kanya. Masiglang bumaba si Irene dala ang rosas na bigay niya. Kitang-kita niya sa mga mata ni Irene ang sobrang saya. Kung di lang niya alam na galing ito sa mayamang pamilya, iisipin niya na ngayon lang ito nakatanggap ng rosas. Nakahinga siya ng kahit papaano ng maluwag dahil maayos pa rin ang marriage nila ni Irene. Tinanggal niya ang suot niya at nahiga sa kama. Masyadong maraming nangyari. Mamayang gabi ay kailangan ulit niyang magtrabaho. Manang, bigyan niyo nga po ako ng vase. Excited na saad ni Irene. Heto na ma'am, magiliw namang sagot ni Manang Faye. Nilagay niya sa transparent na vase ang mga rosas. Kumuha siya ng isang bulaklak. Ay ma'am, bakit niyo naman binawasan? Kinindatan siya ni Irene sabay labas sa isang transparent na cover na hugis buti. Binuklat iyon ni Irene at nilagay ang bulaklak pagkatapos ay muling isinara. Wow ma'am, ang ganda. Hindi po ba yan nabubulok? Hindi manang. Customize yan na pinasadya kong lagyan ng chemical para di natutuyo ang nakalagay riyan na halaman. Humanga tuloy ang katulong dahil sa pagiging sentimental ng amo. Ay mana nga po pala, magluluto ulit tayo kaya mag-prepared ka na po sa kusina. Hahanapan ko muna ng magandang posisyon ang vase na to. Okay ma'am. Nag-appear pa ang dalawa. Kahit nakadalawang araw pa lang doon si Irene ay magaan na ang loob niya sa mayordoma. Habang nagluluto ang dalawa, sa baba ay tumawag muna ito sa kanyang girlfriend na si Divine. Nasa kaligitnaan pa naman ng pakikipagsiping si Divine at Ivan kaya di niya masagot-sagot ang tawag ni Christopher. Nakailang tawag pa ito bago nadampot ni Divine ang cellphone. Sininyasan ng dalaga ang kaulayaw na huwag itong maingay. Where are you? Bakit di ka sumasagot? Kanina pa kita tinatawagan. May himig na inis na tanong ni Christopher. Babe, sorry. Naligo kasi ako. Natapon kasi sa akin ang kinakain ko nung nasa restaurant ako. Galit ka ba? Malambing na tugon ni Divine. Hindi naman. Namiss lang kita. Mas namimiss kita babe. Bukas magkita tayo. Okay, sige na. Papatayin ko na to. Chinek ko lang kung maayos ka. Okay. Matapos mamatay ang tawag ay umirap si Divine. Bago ipinagpatuloy ang kataksilan niya sa kanyang boyfriend. Nang matapos magluto si Irene ay pinuntahan ni Manang Faye ang Sir Christopher niya. Sir, tapos na po magluto si Ma'am Irene. Pagkatok ni Manang Faye sa kwarto. Bababa na? Sagot ni Christopher. Kinikilig namang bumaba si Manang. Alam kasi niyang magugustuhan niya ang luto ng Ma'am Irene niya dahil totoong sobrang sarap nitong magluto. Nandiyan na ba siya? Nakangiting tanong ni Irene. Yes ma'am, pababa na po. Pinaghainan ni Irene ng pagkain ang kanyang asawa. Kaldereta pa rin ang niluto niya. Gusto niya kada putahe na niluluto niya ay matikman ng kanyang asawa. Nang matapos ito ay umupo na si Irene at inantay muna na matikman ng asawa ang luto niya. Nang mapansin ni Christopher na tinitingnan siya nito, ay nakaramdam siya ng inis. Abangan niyo po ang susunod na kabanata. Thank you for watching.